Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ikalabintatlong bahagi. Tara, hinila ko siya. Buti na lang at nagpatangay siya sa akin. Gusto ko talaga nito. Masarap ito. Una ko nilapitan yung may tinda ng fishball. Kikiam, barbecue, kwek-kwek, chicken feet. Basta yung mga ganon. I love it. Mas nagugutom ako. May mga bumili kaya hindi ko pa makapili ng bibilhin ko. Siguro lahat. Hey, let's just eat in the near Jollibee there. Don't buy. It's dirty. Bulong niya sa akin. Pero napatingin sa amin yung katabi naming customer. Dirty ka dyan. Hindi sila magtitinda kung makakasama sa customer. Tsaka masarap to, promise. Paliwanag ko sa kanya. Napakamot pa siya sa ulo niya. Ang arte talaga. Iha, bibili ba kayo? Tanong ni Kuya Vendor. Nagluluto siya ng barbecue kaya nilingon ko si Ram. At nginitian bago tumingin kay Kuya Vendor. Opo kuya, pabili nga po na fishball, tsaka kikiam. Kwek-kwek, barbecue na rin po. Sabi ko at tinuro ko yung mga pagkain na in-order ko. Look, it's so yummy. Ilan? Tipid na sabi ni Manong. Tig 50 po kada isa. Sabi ko at bumili. Sarah? He looked at me so seriously. Oh, bakit? Mahinahon kong sagot sa kanya at nginitian siya. Baka sumigaw siya. This is not safe. If you want to eat that kind of food, then let's go somewhere else. Papaluto na lang ako niyan sa bahay at doon ka na lang kumain. Sabi niya at akmang hihila-hiniya ako paalis. Ayaw ko. Nandito naman tayo kaya dito na lang tayo kumain, please. Not safe kaya dyan. Arte. Yung mukha niya sobrang halata na ayaw niya nang bumili dito. Iha, eto na. Inabot sa akin ni Kuya Vendor yung 3 plastic. Then may binigay siyang disposable cup, then pantusok. Thank you po. Sabi ko, magkano po lahat, kuya? Dagdag ko pa. 200 iha, sabi ni Kuya Vendor. Ram, bayaran mo na. Utos ko sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Ha? Bakit ako? Tanong niya na hindi makapaniwala. Bayaran mo na, alangan namang ako magbabayad. Pagmamataray ko sa kanya. Fine, Mano magkano po lahat? Wow, ang galang ha. Kinuha niya yung wallet niya sa bulsa. 200, sabi ni Manong. 200 lang pala. Sabi niya at inabot yung 1,000. Hoy, 200 lang hindi 1,000. Saway ko at siniko ko siya. Napakamot siya sa ulo niya at kinangiti na tumingin sa akin. Wala akong barya eh. Kumamot pa siya sa batok niya at inabot kay Manong. Keep the change. Sabi niya at halatang nagulat si Manong. Pati naman ako. Keep the change as in, haler, 800 pa yon. Ikaw nang mayaman. Mag-keep the change ka ng ganun kalaki. Hinila niya na ako paalis doon. Iho, sukli mo. Habol sa amin ni Manong. Humarap kami at iniabot sa kanya yung sukli pero nginitian niya lang. Keep the change, Manong. Aalis na kami. Sabi niya at inakbayan ako. Salamat sir, salamat. Sigaw ni Manong at kinaway niya para kami. Pero hindi na kami nakalingon. Ninitian ko si Manong. May ganito rin pala siyang side. Mabait at charitable. Gusto ko pa sanang bumili ng ice cream kaso baka bayaran niya ulit ng 1K. Kaya wag na lang. Mauubos yung pera niya. Bumalik kami sa kinaroroonan namin. Umupo ulit siya sa ilalim ng puno. Umupo ka nga. Paano mo yun kakainin na nakatayo? Sabi niya at hinawakan ako sa kamay. Pero binitiwan niya rin agad at hinubad yung jacket. Tapos binuklat sa damuhan. Sit here. Tinap niya yung jacket niya. I smiled tapos inabot ko sa kanya yung plastic na may laman ng pagkain bago ako umupo. Bumili ka ng pagkain tapos wala kang panulak. Sabi niya at sumandal sa puno. Inilabas ko yung plastic ng mga pagkain at inisa-isa kong binuksan bago naglagay ng disposable cup. Sabi niya, kaya napatingin ako sa tinitingnan niya. Nakita ko may isang bata na naglalakad tapos tumitingin sa kanya. Yung batang lalaki at kinawayan niya na lumapit. Bakit po? Sabi ng batang lalaki. Tapos kinuha niya yung wallet niya. Ibili mo ako ng 2 bottled water, bilisan mo lang. Huwag ka na magkakamaling hindi bumalik kung ayaw mo ikaw ang hindi makabalik sa inyo. Inabot niya yung 1K pero pinigilan ko. Tinakot ba naman yung bata? Nakita kong napalunok yung bata. Hindi, ito na lang. Sabi ko at kumuha ako ng pera sa purse ko at inabot sa bata yung 100. Huwag kang matakot. Sa'yo na yung sukli dyan. Sabi ko sa bata at ngumiti naman siya sa akin. Salamat po ate, ang bait niyo po. Sabi niya bago tumakbo paalis.
Really, Ram? 1,000 for 2 bottled water? Then mananakot ka pa? Naiiling kong tanong. Sa wala na akong barya eh. Kung alam ko lang nabibili ka ng ganyan, edi sana. Pinapalit ko yung pera ko na barya. Sabi niya at sumandal na ulit sa puno. Ang yabang mo. Tinulak ko na siya. He chuckled and snaked his arms around my waist. Binuksan ko na yung plastic. Itong barbecue muna kakainin ko. Nilagay ko sa disposable cup yung sauce. Sinawsaw ko sa sauce and kinain ko na. Masarap talaga kapag may ganitong food. Naubos ko na yung isa nang napansin ko may kasama pala ako kaya sinawsaw ko yung isang barbecue. Tapos humarap ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko na makita ko siyang nakatitig sa akin. Iyong tingin na hindi makapaniwala kaya nginitian ko na lamang siya. Gusto mo? Tanong ko tapos sinusubo ko sa kanya. Pero hinawakan niya yung kamay ko at nilayo sa mukha niya ang barbecue. Ayoko, hindi ako kumakain yan. Aniya at isiniksik ang mukha sa leeg ko. Ang sungit. Hindi daw kumakain. Nung nasa beach nga kami nang iihaw pa. Ito nga pala, fishball, nilagay ko sa disposable cup at nilagyan ng sauce tapos kumakain na ako. Sumandal ako sa kanya. Nagulat nga siya pero pinulupot niya naman ang kamay niya sa bewang ko. He kissed my shoulder before he leans my head. To my shoulders, his breath, so warm na tumatama sa neck ko. Ate, eto na po, sabi ng bata. Salamat, sabi ko tapos inabot niya yung sukli. Hindi, sa'yo na yan, sabi ko tapos tumingin ako kay Ram. Huwag na po baka hindi na ako makabalik sa amin. Napabangon ang ulo ni Ram tapos siningnan niya yung bata. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya aanhin. Sige, sa'yo na yan. Teka, gusto mo nito? Sige, sa'yo na tong isa. Madami naman to, hindi ko mauubos. Sabi ko at inaabot sa kanya yung isang balot ng kikiam na hindi ko pa nababawasan. Salamat po ate. Ang ganda nyo na nga po, ang bait nyo pa. Salamat po dito, may pang-ulam na kami. Sabi ng bata at ngumiti ng napakatamis. Alis na, pagtataboy ni Ram sa bata. Ingat ka, sabi ko sa bata at nginitian ko. Salamat po, sabi niya at nagmamadaling umalis. Siguro excited siyang umuwi. Kanina ko pa ginagawang kumain, hindi ko na kayang ubusin lahat. Busog na rin ako. Tsaka buti na lang ibinigay ko sa bata yung isa kasi hindi ko na talaga kaya. I groan and I feel his tongue licking my earlobe. Ram, tawag ko sa kanya nang ibaba niya ang takip sa leeg ko. Na ikinatigil niya sa ginagawa niya at napatingin sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa. Say sabi ko kay Ram, pumikit siya. Sumandal ulit sa puno. Bakit ganyan ang itsura niya? Sige. Tikman mo. Pag hindi ka nito kumain, sa labas ka ng kwarto matutulog. Nagpape-ice pa ako tapos nagmulat siya at sinamaan niya ako ng tingin. For sure naman, ayaw niyang sa labas matulog. Tiningnan niya lang ako at wala siyang bala kainin. Arte, I pouted kaya sinusubo ko na lang sa bibig ko. Ako na. Nagulat ako nang hinapit niya ako palapit sa kanya at ulang sabi-sabing hinalikan niya ako. He kissed me passionately. He bite my lower lips that make me moan and he enter his tongue on my mouth. I kiss him back, our tongue licking and sucking each other. He broke the kiss when he get the fishball from my mouth. Tinampal ko siya ng mahina sa dibdib. Ang dami mong kalokohan, sabi ko habang habol hininga. Ano, masarap? Tanong ko ulit. Umiling naman siya. Hindi talaga to safe. Hindi natin alam kung saan ito binili. Sabi niya pa, ang arte mo, mas maarte ka pa sa akin, alam mo yon. Inirapan ko pa siya. Duwag ka naman, sagot niya na patawa-tawa. Anong connect nun? Kainis ka. Sambit ko naman. Isa pa nga, sabi niya, nilapit sa akin yung mukha niya. Kumuha ako at sinubo ko, ayaw tanggapin. Nakakainis, humihirit tapos ayaw lang tanggapin. Ram, niloloko mo ba ako? I asked irritatedly. Of course not. Mabilis niyang sagot kaya sa inis ko, sinubo ko sa akin yung dapat nasa kanya. But before I chew it, he kissed me and he get the fishbowl again. Ngingiti-ngiti siya habang umunguya. Isa pa? He demanded. Naisahan na naman ako nito. I think I'm blushing. Abuso na siya. Eto, gusto mo? Abuso ka na. Tinapat ko sa kanya yung stick. Napasandal naman siya sa puno. Sinabi ko bang gusto ko niyan? Takot ka lang na matulog sa labas. Sige na, subuan mo pa ako. Aba, pinipiloso po pa ako, humihirit pa. Mas nilapit ko sa kanya yung stick. Oh, teka. Matusok mo ako niyan. Mawawala ng gwapo sa mundo. Iiyak ka pa pag nawalan ka ng asawa. Baka magsisi ka pa na nawala ako na hindi ka pa natitikman. Sabi niya at hinawakan niya yung kamay ko. Sumingkit yung mata ko dahil sa sinabi niya. Bastos talaga at manyak. Nakapal mo.
Patayin kaya kita ngayon. Galit kong sabi sa kanya. Paiisahin mo naman ako, di ba? Sayang naman kung hindi kita maaararo bago ako mawala sa mundo. Nakangiti niya sabi, Araro? Mukha ba akong lupa para araruhin mo? Balak mo ba akong patayin? Inis kong sabi sa kanya. Sana, nanunokso siyang sumagot. Ano? Balak niya talaga akong patayin? Sa sarap nga lang. Balak kitang araruhin sa masarap na pamamaraan. Wanna try? Dagdag niya pa. Araro, my God. Nanlaki ang mata ko nang mag-sink in sa utak ko ang pinagsasasabi niya. My God, this man is so pervert. Pervert, manyak, bastos. Galit kong sambit sa kanya na ikinatawa niya. I take that as a compliment. He proudly said and he winked on me. Nakaka-bad trip. Alam mo yon? Ubusin mo yan. Ayoko na. Sabi ko at umusog ako palayo sa kanya. Ibinigay ko na yung hawak ko tapos kinuha yung water. Oo ba? Basta papaararo ka sa akin mamaya. Ano, game? Tanong niya na may pang-aasar sa labi. Araruhin mo mukha mo. Huwag kang bastos. Nakakainis. Nagiinit na rin ako sa pinagsasabi ko. Baka dito pa kita maararo eh. Sambit niya na ikinalingon ko sa kanya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sabi ko ang ganda mo siguro kung sinasaywan mo ako ng nakahubad. Nakangiti niya sabi. Ay, ang bastos. Ram, hindi ka na nakakatuwa. Ang sarap mo sa bunutan. Nakakagigil ka. Galit kong sabi sa kanya. Sa bunutan mo ako basta mauungol mo ang pangalan ko. Sabi niya habang dinidilaan yung tinusok niya fishball na para bang inaakit ako. Napalunok ako na makita ko yung ginagawa niya at pumikit siya. Bastos. Bastos, just shut up. Huwag mo kong kausapin. Nakakainis ka. Sabi ko at nagmamadaling tumayo paalis sa tabi niya. Napatingin ako sa kanya nang marinig na umuungol siya. My God, this is just so nakakainis. Pwede ba tumigil ka na? Nakakadiri ang pinaggagawa mo. Saway ko sa kanya. Nakakadiri nga ba? Balik ka dito sa tabi ko, subuan mo ako. Aniya na tinatap pa yung kinauupuan ko kanina. Ano ka bata? Kumain ka mag-isa mo. Inirapan ko siya. Hindi na ako bata pero expert akong gumawa ng bata. Tsaka kaya kong kumain na mag-isa kahit magdamagan pa. Ano, papakain ka ba sa akin? Aray! Natigil siya sa pagsasalita niya nang batuhin ko siya ng hawak kong bote ng tubig at tumama sa ulo niya. Hindi ko siya pinansin. Nakatingin lang ako sa kalawakan. Magabi na kaya may mga umiilaw na. Ang ganda. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin ng seryoso. Siguro napapansin niya na hindi na ako natutuwa sa kanya. Ano? Pagalit kong tanong at inirapan ko siya. Huwag ka na magalit. Bumalik ka na rito. Ubusin na natin to para makabawi na tayo. Para kang makapagpahinga na. Sabi niya at sinubuan ako. So, nagustuhan mo na yan? Nakangiti kong sabi. Kasi naman ang arte niya kanina. Ayaw niya pang bumili tapos biglang nag-aya na ubusin namin. Oo na, masarap. Sa salas mo pa ako patutulugin pag sinabi kong hindi eh. He brushed his hair using his hand. Bakit ang sexy niyang tingnan? So, okay na? Tanong niya sa akin. Masyado pang maarte. Kakain naman pala. Let me feed you. Dapat maubos natin ito. 1,000 pa naman to. Aniya at hinawakan ako sa kamay at hinila pa upo sa tabihan niya. I chuckled on what he said. Nakakatawa yung itsura niya. Hindi ko tuloy mapigilang hindi tumawa. Masaya ha? Sinusubo niya sa akin yung barbecue. Ano bang kalokohan yan? Hindi na ako bata. Inirapan ko siya at tiningnan ng barbecue. Sige na. Ayaw mong tanggapin kasi gusto mo nang... Isinubo ko sa kanya ang barbecue na sinusubo niya sa akin. Hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya dahil alam kong kapastusan lang naman ang sasabihin niya. Ram, magkwento ka about your family, your love life, about you, kahit ano. Gusto kitang mas makilala. Ani ko, nawala sa sarili. Kung nabigla siya, mas nabigla ako sa sinabi ko. Bakit ko ba yun sinabi? Nakatingin ako sa kanya. Natigilan siya. He looked at me, we're looking to each other. Napansin kong napalunok siya bago nagsalita. What kind of story of my life you want to know? I struggled. I don't know why I asked him. Hindi ko na rin alam kung bakit ako nagtanong. Are you interested to me, ha? He poked my flanker. He's looking at me wearing a big smile on his lips. Inaasar niya naman ako. Pakiramdam ko ay nagsiakyatan yung dugo ko sa mukha ko. You're blushing. He pokes me again. Hinawakan ko ang magkabila akong pisngi. Nagiinit nga. Pero hindi ito dahil sa kilig, kundi dahil sa asar sa kanya.
Kilig ka kaya? Hindi no, may part ng isip ko na agree sa part na iyon pero may part din naman na disagree. My God, natigilan ako sa sinabi niya kanina. Hindi ako sanay na kinukwento ang mga bagay-bagay tungkol sa buhay ko. Nakaupo ako sa sofa ng kwarto ko. Umuwi na kami nang maubos namin yung street foods. Hindi talaga ako kumakain ng mga ganon, lalo na kung hindi ko nakikita kung saan ang galing. Kumakain ako kung kami lang ang nag-iihaw at nagluluto. At dahil nga bumabawi ako sa kanya, no choice. Kaya kinain ko na ng masarap din naman pala. I'm finished. You can use the bathroom, she said. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siya naglalakad at naupo sa edges ng kama. I stood up while walking. I take off my shirt. Hindi na ako sumagot dahil wala na ako sa mood magsalita. Ano ba? Talagang dito ka pa maghuhubad sa harapan ko? Hindi ba pwedeng doon kanyan maghubad sa bathroom? Humarap ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin pero humarap ako nang magtakip siya ng unan sa mukha. Kunwari ka pa dyan. Nag-e-enjoy ka naman na panoorin ang maganda kong katawan. Pagmamayabang ko na ikinaasar niya pa, panigurado. Hindi siya sumagot. Kunyari pa kung hindi lang siya nagtatakip, malamang. Nakita ko naman ang mukha niya na namumula. Inalis ko yung wristwatch ko. Ipinatong ko sa center table kasama yung wallet at phone ko. Hindi ko tatanggalin itong bracelet ko. Mahirap na. Bago ako nagtungo sa banyo at naligo na. After a minute, tapos na ako maligo. Nagbihis na ako at nagsuot ng pajama. I comb my hair. Sinusuot ko yung sando ko habang palabas ako sa walk-in closet ko. Sarah, anong gusto mong kainin? Tanong ko. Umiling lang siya at busy sa phone niya. Baka naman gutom pa siya. Sa street foods lang yung hinain namin eh. Ano naman yung pinakakabisihan niya? May kung ano siyang tinitingnan sa phone niya. Lumapit ako sa kanya. Tinabihan ko siya. Yumakap ako sa kanya bago tiningnan ang tinitingnan niya. Sino naman ang mga to? Nakita kong 3 babae yung pinagmamasdan niya at siyang nasa gitna nito. Ang sweet ng mga pictures nila. Kita mo talaga kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Ang gaganda rin naman nila pero mukhang ang babata pa. Sino kaya yon? Sino sila? Biglang tanong ko at nagulat siya. Nang magsalita ako, iniwas niya na nga sa akin yung phone para hindi ko makita. It's too late. Kanina pa ako rito. Manhid ba siya? Nakayakap na nga ako oh. Kanina ka pa dyan? Tinuro niya pa ako. Kumunot yung noo ko sa tanong niya. Naiiling-iling nang umisi ako bago tumango. Who's that cutest girls? I asked while grinning ear to ear. She looked at me while her left eyebrow raised. What? I asked innocence to her. The way she looked at me, may pagkapikon. Ganyan ka ba talaga kapag nakakakita ng maganda? She sarcastically said at iniiwas ang tingin sa akin. Nailing naman ako sa tanong niya. Sinasabi niya bang maganda siya? Hindi. Hindi naman kasi maganda yung sinasabi ko. Sabi ko cute pero maganda yung isa. Lalong naaasar yung itsura niya. Maganda yung nasa gitna. Dagdag ko pa. I whispered to her and she looked down to her phone. Na makita niya siguro na siya yung tinutukoy ko. Her face turned into red like a tomato. That made me smile. You're blushing. I whisper again and I kiss her shoulder. Iyan, dyan ka magaling. Hinihilamos niya yung mukha niya bago niya pinatong sa bedside table yung phone. Pero bago niya pa nailapag, inagaw ko sa kamay niya. Ram, ano ba? Akin na yan. Sambit niya at inagaw niya sa amin. Pero hindi ko naman hinayaan na mabawi niya. Wait, I just want to check your phone. I want to see your photos. Sabi ko habang iniiwas ko yung kamay ko na may hawak ng phone niya. Iniswerve ko habang umiiwas sa kanya. Ano nga ba ang sekretong matutuklasan nito? Sa telepono ng babaeng kanyang minamahal. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.